Ayan mga kapinoy, meron tayo ditong Lenovo A5000. So ayaw niya pong mag power on at ayaw rin niya mag charge. Ayan, subukan natin i-charge. Ayan, ayaw niya pong mag charge, tapos ayaw din niya mag power on. Ayan, so wala pong, totally dead po siya. Ngayon bubuksan po natin siya, i-check natin kung anong problema. So, natanggal ko na po yung mga tornilyo nya. Meron pong dalawang tornilyo dito na lost thread na, kaya ang hirap buksan. Bigyan ko lang kayo ng tips kung paano natin matatanggal yung lost thread na tornilyo. Ang ginawa ko dito mga kapinoy, gumamit ako ng soldering iron. Ayan, pinainitan ko to yung tornilyo, sabay inangat ko rito habang iniinitan. So ayan po siya, natanggal na yung tornilyo niya. Ayan, natanggal na yung tornilyo niya. Ayan, ito yung lost thread. Ayan, dalawang lost thread. So ininitan ko lang siya ng soldering iron para may angat. Ayan, buksan na po natin. Sa mga gantong problema mga kapinoy, ayaw mag-charge at ayaw rin mag power on kahit anong pindot natin sa power button, ang unang-unang gagawin natin, check natin yung sa may charging pin. Ikabit natin yung charger, make sure na meron pong make sure na okay po yung ating cable. Yan, kabit natin. Tapos gamit tayo ng tester. Yan, iset po natin sa DC volt. Ayan. Tapos test natin. Itong negative lagay po natin sa ground. Kahit saan po, kahit saan nyo po ilagay yung yan, ground. Yan, dito na lang. Tapos sa may charging pin nya, ayan, doon sa may positive, sa red. Ayan, so ayan, meron. So meron po siya. Ayan po, meron siya. Okay yung sa may charging nya. Ayan, mayroong 5 volts. Pero hindi siya wala siyang, ayan, hindi nag-charge. Ang susunod natin i-check yung power button. Gamit tayo ng tweezer. Ito yung tweezer ko.
natin. Gamit tayo tweezer, mga kapinoy. Tapos yung isang paa sa ground. Tapos hanapin natin yung power key. Power key or power on. Meron pong, yung iba po kasi walang ganto. Wala siyang gantong points. Ayan o. Para siyang bilog. Pag wala po dyan, pwede naman po dito mismo sa pinagkakabitan ng flex. Kaya pwede natin pagdikitin yun. Pero kung meron, yung isang paa sa negative, tapos power on, natin kung magbubukas. Ayan, so ayaw. So testerin natin kung good yung ating switch. Lagay naman natin sa continuity. Ayan, dapat tutunog. Tanggalin natin. So, hanapin natin yung power key. Dapat mapindot tong power on. Ayan, pitin mo. Pindutin mo tong power on. Ayun, pinapindot na. Ha? Pindutin mo. Pindot na. Dapat tutunog po. Kung ano yung tumunog. Yan, tumutunog tong yung sa unahan. Saka sa dulo. Bitaw mo. Tunog po. Nakabitaw na. Ayan dito. Sige, binsin mo. Ayun, dito. Sige pa, hindi mo ulit. So okay yung switch, mga kapinoy. So okay yung switch nya. Ngayon, ang susunod nating gagawin, okay po yung charging pin nya. Okay din yung switch. Try naman natin tanggalin yung battery. Ano green ko na ganito? Tanggalin naman natin yung battery. Tanggalin lang po natin yung pagkakakabit. Ayan. Ayan dahil nabasa ata. Parang may ano nang basa. Ayan. So tanggalin muna natin yung pagkakakabit. May nakita po ang capacitor dito para siyang nabasa. Tester muna natin yung battery kung may laman. Lagay po natin ulit sa DC volt. Tapos may nakapulat naman po rito negative capacity. Meron din laman yung battery. Tignan po natin kung may grounded. Itong ground sa ground po ng board. Tapos lagay po natin sa continuity. Yan yung tumutunog. Lagay po natin yung black sa ground. Check po natin yung capacitor. Malaki.
Meron po siya ditong malaking capacitor. Try natin kuskusin. Para siyang nabasa na, kinalawang. Ayos. Ayan, tester natin. Tester po natin gamit ang continuity. Ayun, wala po siyang check natin yung sa battery mga kapinoy kung maabot siya. Kabit natin yung USB, yung charging cable. Tapos i-test natin gamit ng DC volt. Lagay natin dito sa ground. Tapos dun sa may ito, D-bat. Ayan, wala po siya, walang wala pong malabas na voltahe. Kaya natin initan. Ito natin linisan. Tanggalin po natin yung tingnan natin.
Ayan mga kapinoy, nakita na po natin yung shorted na capacitor. Yung capacitor na yan mga kapinoy, pwede po natin yung tanggalin, pwede rin pong hindi. So sa akin mga kapinoy, dahil nasira po yung aking hot air, sakto naman, sinuwerte, ang ginawa ko lang mga kapinoy, dito po sa ilalim sa may malapit sa kabitan ng battery, nagkaroon po siya ng parang moist at kinalawang. So nilinisan ko lang siya ng thinner. Yung lacquer thinner po mga kapinoy. After ko malinis mga kapinoy, sinarge ko yung battery at kinabit ko siya. So naputol po yung linya dyan sa IC na yan, napunta dun sa capacitor, kaya natanggal na po yung shorted nya. So hindi ko na tinanggal yung shorted capacitor na yan. Bukan po natin i-power. Ayan po, nag-power po siya. Ayan po. Ayan po. Ayan, gumagana naman. Ayan po, gumagana na po siya. Try natin i-charge. Ayan, nag-charge po. Ayan po, nag-charge siya. So ayan mga kapinoy. Sana po ay makatulong tong video ko, lalong lalo na sa mga merong mga gantong unit ng Lenovo A5000. Kung nakatulong po itong aking video, ay paki-click na lang po ng subscribe button pati ang bell button para lagi po kayong ma-notify kapag meron po akong bagong video. So hanggang dito lang po mga kapinoy, maraming salamat po.